Ayan po, thank you po, Miss Muy Bien family. Sabi niyo 100% po totoo lahat ng sinabi niyo. Yung mauubos yung savings, magkaroon ng million loan sa bank just to give your customer satisfaction, kulang pa din. Oo, sa totoo niya, no? This is from a video na tungkol doon sa Manalo Resort Hotel, kung paano ko tinaguyod yon, paano namin na-acquire yon, and kung paano po naubos lahat ng savings namin at nagkaroon ako ng daan-daang milyong utang para po ito ay maging operational, mapunta sa amin, etc. Ang katotohanan nga po niyan, kanina may in-approve na naman akong loan for 1.5 million na naman. Eto guys, kwento ko lang naman sa inyo, no, para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalubog ako sa utang, pero kung gaano pong kahirap din magnegosyo at kung ganong kalaki yung investment na binibigay po namin sa ganitong klaseng negosyo. Ang Manalo Resort Hotel kasi, just like any other resort or resort hotels, ay seasonal, no? Pagka-aasahan lang po namin yung swimming pool at yung mga taong magsuswimming sa swimming pools namin ay seasonal lang yan. Maasahan lang po namin yan pag summer. Ang dami talaga. 600 people, no, nandoon sa may facilities namin sa may resort. 600 people, umaga, gabi, lalo na pag weekends, ang daming tao. Pero ngayon, pag pupunta kayo doon, kanina nandoon po ako sa Manalo Resort Hotel, siguro ang guests po namin doon, hindi naman po aabot ng 30. Ayan, kanina po pero syempre may mga pupunta pa rin mamaya. I'm not sure kung ilan ang guests namin ngayon. Pero minsan, we have guests as many as 0. Wala kaming guests, lalo na pag weekdays. Ayan, kaya kailangan po namin mag-isip ng ibang mga paraan para naman po masustain yung aming operations, kasi sa totoo lang, ang dami po naming pinapasweldoan for the resort hotel to operate. So meron nga po kaming mga nasa operations like housekeeping, mga gwardya, meron po kaming sa reception, cashier, sa food service, doon po sa maintenance, etc. etc. Kaya imagine niyo, no, sabihin na nating 20 people in a day yung nag-aasikaso mismo doon sa swimming pool tsaka sa mga facilities sa resort. O, kasama na rin yung mga lifeguard pati. So kung i-divide natin yan into doon sa 190 na entrance, kailangan namin ng mga 52 guests na magbabayad ng 190 every day. Kung 500 pesos ang pasweldo namin, kasama yung mga compensation, alam mo yung mga SSS, Pag-ibig, PhilHealth, overtime. Sabihin na natin 500 yon, tapos 20 lang na employees per day. Kailangan namin at least maka 52, di ba? So hindi po yan uubra kasi hindi nga po peak period ngayon. Alangan naman tanggalin ko lahat ng mga tao ko, mga ano na po yan, may mga pamilya po yan, hindi po namin sila masusustain kung ilang araw lang namin sila pagtatrabahuin during the week. Okay, so ito po, no, I took up a loan again for 1.5 million from a loan shark, no, yung mga loans na matataas ang interest, para lang po makapagpatayo kami ng Manalo Marquee. Yung Marquee niyon, ibig sabihin tent. Gagawa po kami ng tent, parang Metro Walk tent, yung malaking tent for events na pwedeng magkasya ang 500 people at least, no? Tatakpan po namin yung basketball court namin doon para po pwede kami magpa-concert, magpa-events doon. Kasi po yung pavilion namin, pwede lang siyang magkasya doon, mga 200 people, 250, siksikan na po. So hindi po obra yung pavilion for concerts like yung mga pinaplano po namin ngayon by September, October, si Aiza Sigera, The Dawn, South Border, etc. Yung mga ganyan, no? So we're trying to speed up yung pagkakaroon namin ng magandang venue, maayos na venue. Kaya nag-loan na naman po ako. Pero yun pa lang ay para lang po dun sa structure sa tent. Wala pa yung installation, tsaka yung air conditioning, yung mga lights and sounds na kailangan doon. Baka mag-rent na lang kami, etc. So we'll be getting the big tent, no, from abroad pa. Kaya meron pa yung shipping costs. Kailangan pa muna namin maghintay ng at least 1 month para makarating dito sa Pilipinas yung tent na yon.
Pero this is for you, para masayaan po kayo sa pagpunta doon. Talagang dadayuhin po ito. Lalakas po ang Binangonan tourism because people will be flocking here from all over Rizal and from other places din. Biruin mo, di ba, magko-concert ang Dadon, magko-concert ang South Border, Aiza Sigera. Diyan pa lang yung mga una naming nakaplano, pero marami pa po yan. So talagang nag-i-invest pa po kami na nag-i-invest dito, and we'll continue to invest everything na kinikita namin para po mas gumanda pa po itong Manalo Resort Hotel para sa kapakinabangan po ng lahat. Hindi po talaga biro. Milyon-milyon na po ang utang ko, pero dagdagan ko pa rin. Kasi po gusto ko po na talagang maging maganda ito. Of course, we're inviting investors din. Kanina may kausap ako na potential investor na tiga Cardona, na meron din siyang real estate company. So hopefully mag-invest siya. Kanina dumating yung geodetic engineering map ko para papagawa na po namin next week sa architect ng master plan ng lahat. Para yun ang ipapakita ko naman sa mga investors para makita nila kung saan magpupunta yung i-invest nilang pera. Ayan, so if you want to be an investor, may kilala ko yung investor, gusto mag-invest sa isang ganitong project like Manalo Resort Hotel, then mag-message po kayo sa amin o kaya sa akin mismo sa Facebook page ko, Doc Abel Manalo. Meron po yung blue tick or blue check na po yan, yan po talaga yung account ko. Pwede nyo po akong kontakin doon. Kailangan po talaga namin ng investors. Kundi, gusto ko ma-pay off yung mga loans kasi malaki yung mga interest. Doon pa lang po kikita na yung mga investors. Ayan, so, salamat po sa mga sumusuporta sa amin sa Manalo Resort Hotel at naniniwala sa ginagawa po namin. Salamat kay Mayor Cesar Inares ng Binangonan Municipality. They believe in us. The Department of Tourism, sila Sir Rolando, I'm sure, nakalimutan ko. Sorry guys, at mga tiga Department of Tourism sa Binangonan, salamat po sa suporta ninyong lahat. Salamat po sa inyong lahat sa paniniwala sa project natin na ito, Manalo Resort Hotel, the place to be in the East.